Inirekomenda ng mga otoridad na ipagbawal muna ang pagdadala ng mga backpack at malalaking bag sa mga simbahan sa Maynila. Ito'y bilang pag-iingat para raw maiwasan ang pagsabog gaya ng nangyari sa Hulo Sulu noong linggo. Naka-lockdown pa rin ngayon ang buong bayan ng Hulo. Makibalita tayo kay Marisol Abduraman. Mga hibla ng buhok, bahagi ng spinal column o buto sa likuran at ang pinaniniwala ang parte ng cranial nerves o yung bahagi ng bumbunan ng tao. Yan mga panibagong ebidensyang tinutukan ng NBI at Special Investigation Task Group sa pagsabog sa Mount Carmel Cathedral sa Hulo Sulu. Halos magkakatabi raw na nakuha ng NBI ang mga panibagong physical evidence sa pwesto raw ng choir na nasa mas mataas na bahagi ng pwesto ng mga nagsisimba. Posible raw bahagi ng ulo at katawan ng iisang tao ang mga ito. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, kinuna ng pahayag ng NBI ang isang testigong kabilang sa mga nasabugan. At base raw sa kwento ng testigong ito, isang babaeng naka-backpack ang napansin niyang tila hindi mapakali na nakapwesto sa may center aisle ng simbahan. Ilang sandali pa, sumabog na raw ang una at ikalawang bomba. Hindi na raw nakita ng testigo ang naka-backpack na babae sa kanyang pwesto matapos ang kambal na pagsabog. Pero ang kanyang mga katabi sa upuan, kabilang na ang mga namatay na mag-asawang Romulo at Daisy de los Reyes, nakahandusay na sa sahig. Iniimbestigahan daw ng NBI kung ang mga nakitang parte ng katawan ng tao ay ang umano'y suicide bomber. Nag-walk-through at nagsagawa pa ng post-blast investigation ng NBI Western Mindanao Regional Office at Counter-Terrorism Division na nakabase sa NBI headquarters sa Maynila. As you see it, itong altar side, konti ang damage. But from left to right or right to left, medyo ang devastation dito. Tingnan nyo naman. So, it show a telltale sign kung ano nangyari dyan. Checkin dyan yung authorship ng bomb, kung sino gumawa yan, etc. I-relate yan ng bomb data center natin kung meron similar bomb of this magnitude or effect. Hanggang sa ngayon, nagpapatuloy ang lockdown sa buong bayan ng Hulo. Patuloy rin ang operasyon ng militar sa bayan ng Patikul kung saan namataan ang mga miyembro ng Abu Sayyaf. Dahil dyan, wala pa ring pasok sa mga paaralan doon. Mahigpit din ang seguridad maging sa mga simbahan sa Maynila. Sa Quiapo Church, dagsa ang mga deboto at nagsisimba sa unang Biyernes ng buwan. Inirekomenda ng Manila Police District sa pamunuan ng Quiapo Church na hikayatin ang mga nagsisimba na iwasang magdala ng backpack o malalaking bag sa loob ng simbahan. Pinaalis din ang mga motorsiklong nakaparada sa labas ng simbahan. Mas maraming pulis din ang nagbabantay roon kumpara sa karaniwang araw. May mga miyembro rin ng SWAT at K9 units bukod pa sa security ng simbahan. Sa mga paliparan, mahigpit din ang screening ng mga taga-Bureau of Immigration sa mga banyagang pumapasok sa bansa. Triangulation ng analysis natin, the person, the documents that they are presenting, and the statements that they are giving. So if there's any inconsistency po dito sa tatlong to, automatic red flag na yan or warning na po yan sa atin that there's something wrong in this picture. And pag hindi po natin napatunayan kung ano yung purpose of travel ng taong to, we immediately exclude this person. Pero kahit wala pa sa immigration counter, inoobserbahan na raw ng BI ang kilos at asta ng mga pasahero. Bukod dyan, may mga intelligence agent din daw ang BI sa buong bansa, partikular sa Mindanao, para magmanman sa mga huwad na turista. Mula rito sa Hulo Sulu, Marisol Abduraman, GMA News.